Hello guys and welcome back sa panibagong episode na naman ng Wonderlust React! Woo! Reacting time! So ayun, magre-react kami sa mga kina-comment nyo. Ang dami nyong comments. So ayun, dahil kayo yung mga palautos. Dahil kami ay susunod lang sa inyo. Yes. Ano naman yung i-react natin? Magre-react kami sa walang katapusang Encantadia. Katadya ulit! Actually guys, ito yung mga comments. Oh, dug. Actually hanggat may Encantadia, may Wonderlust React. So ayan, just so you know lang guys, tingnan nyo, medyo updated na, upgraded yung studio setup namin, no? Oo. Dahil yan sa inyo. Inyo yan guys! Oh, bumili kami na ito. Magkano yun sa Shopee? Yan, sumakses kami. Yes, Maxes! Kumita kami ng $32. $32! Nandito kami para mag-provide ng mga insights and opinions, honest reactions, and disclaimer lang na hindi namin nire-represent lahat ng artist sa Pilipinas or kung sino mang VFX artist. Eto, kung sino yung nandito, opinion lang namin to. So, i-take niya siya with a grain of salt. Based on lang sa aming experiences guys with working sa production and then sa mga films and mga music video and commercials na nagawa na din namin. So, ayun. So, again, we are Wonderlust. Okay, ready? Ako ang kakapag-kapega. Uy, ang ganda nun, oh. Wait lang. Bilis. Hindi ko Alam mo kung bakit mabilis yun? Para hindi natin makita yung... Yeah. Ano nga ako mag-react? para hindi nila mag-react. Bilisan natin para hindi nila Ang problema, may post. May post. Pwede. Para hindi na daw manitpick. Sige. Okay, pause. Oops. Okay. May concern ako sa Okay, mas Gusto ko Bilis din ah. Gusto ko lang malaman kung minodel siya or dinownload siya yung yung castle nila. may start. Yung from the start, yung establishing shot. Ayun. So basically guys, meron kasing mga nabibili na pre-made na mga model structures na pwede mong i-assemble. Ganun. Kit bash. Bali nakakit na siya no. For example, kung bibili ka ng kit or bibili ka ng mga ng mga set na yan, meron ng castle, meron ng mga hagdanan, mga props. So nag-wonder lang si Boss Nix at kami Kung saan ba binili ba or Binili ginawa ba? yung Kasi, mga models na to. massive yung castle nila na nandito sa pinakaunang shot Kita nyo. Dahil kumbaga regardless naman kung ano yung ginamit nila, paano nila ginawa, mahalaga yung output. Kumbaga curious lang. Curious lang ako kasi maganda yung shot dito sa una. Okay, some of the websites, mga Kitbash 3D, Sketchfab, Turbo Squid, yan, dun sila kumukuha ng mga digital artists or mga VFX artists or CG artists ng mga models na pwede ready to gamitin. Ako naman, I assume na ginawa nila to from scratch kasi very iconic yung mga castle ng bawat Encantadia, Lereo. may Lereo, merong Quiapo. So yung apat, basta yung Yung apat Hatoria ba tawag doon? Lagi nilang opening yung mga establishing. Lasing sa labas talaga para makita mo kung saan nagaganap yung story. Kapag-kapega. Ito. Ito, nakaroto yung kamay. May sila. May halo yung kamay. Ay, okay. May black siya, may dark siya dito. Feeling ko, ginamitan nila ng radial blur. Ano tawag dito? Radial blur na may light rays. Light rays yan. Light rays, Parang light rays yung ginamit nila. Dinesaturate nila. Hindi ko alam bakit dinesaturate nila yung bata. Hindi, kasi si Snow Girl. Hindi, yung power niya, snow siya eh. Ay, okay. okay. Kaya element pa siya ng bali, ang backstory nito, kapatid siya ni Cassiopeia. Sino si Cassiopeia? Tapos bakit desaturated yung dito, yung baby? Hindi, bali si Cassiopeia, siya yung isa sa mga unang diwata, siya daw yung OG. Kanya in-entrust yung gem
Yung unang gem. So, isa pala Isa yung lang ang gem gem. dati. Kumbaga isa lang yung brilyante dati. Tapos naisipan niya na it's too much to handle. So Nag-split. ginawa niya, in-split niya yung niya. apat sa apat na elements. So si Mitena, kaya siya maputla dyan kasi snow siya. Okay. Okay. Snow yung power So, niya. ang dating ng shot na ito, dapat nag-glow siya sa puti. Oo, Yan. yun. Parang awkward yung masking dito Rhetoric, sa okay. kamay. May halo, di ba? Oo. Kasi walang influence ng Yeah. lights. Oh, Hindi nag-wrap. Walang rap na. walang light wrapping. So basically, yung ilaw namin sa likod, tinan nyo, mapapansin nyo meron kaming parang rim lights. Parang nag-spill yung ilaw sa katawan namin. Ganon siya. Light wrap. Feeling nyo sa shot na to, ang bilis to. De feeling ko, natin, pupos talaga natin, na yan. Parang may hindi sila gusto pakita sa atin. Parang may hindi sila yung pag gusto ipakita, Oo. no? Parang may tinatago eh. Guys, sorry, sobrang bilis ng trailer. Yan. Pinupost Malaki namin. yung ano nila rito. Yung barko nila. Hanggang doon. Okay. Tapos pagdating dito, nawala yung ano. Yung lupa kasi, ay yung inaapakan ng barko, ano ba to? Snow? Snow? Baka mga tubig, snow tsaka tubig. Okay. Pwede. Para siyang sa Arctic. Para siyang sa Arctic na scene. Kasi sa next shot, makikita natin, may tubig. May eh. tubig galing sila. Pero, tignan natin muna yung Eto, parang may ako eh. Feeling ko, ito yung Chroma? wall na to. Chroma na lang yan. Tapos, yung likod niya, ano na lang. Yan yung green screen, yung chroma. Eto siguro yung walls is part ng set or nilagay nila dyan. Pero in fairness naman dun sa production design talaga nila. Ganda Diba? Naggawa talaga sila ng ganyan. Mm. Tsaka yung blur ng tinan mo, blur ng likod, tapos blur nito. Mm. Tapos magkakaiba sila ng... Sharp Blur. yung background nila, yung backplate nila sa likod eh. Tsaka yung black snow rocks, kung makikita niyo yung black snow rocks, yung dito sa sa live, medyo white, medyo light. Dahil pagdating dun sa blocks dun sa background na kinabit nila, Medyo magkaiba. magkaiba na. Okay, sige, next. Ako pa rin nagdabas sa kanya. Oh, Okay ha. Ang ganda nung na yan. effects na yan. Effects na yan. Ito. Eto. So para siyang barrier, no? And may pagka-ice talaga yung niya. Pinotektahan niya ng ice barrier. So basically kasi parang ginawa natin dito. Correct nyo kami guys kamali kasi hindi naman namin kabisado yung lure nito. Yung parang ikukulong niya si Mitena. Parang hiniwalay niya dun sa kasi nga parang sumpa siya. Ay, okay. So, based on your guess lang. Okay. So para siyang si Mitena, napansin ko, para siyang si Elsa. Elsa? Do you wanna build a snowman? Ay, okay. Oo, yun. Sa Frozen. Sa Sa Frozen. Tapos may twin din sister din siya, si Anna. Hindi pala. Parang bali meron lang silang texture na nilapag, and then yung yung texture na yun, na black and white na texture na yun, bali yun yung ginamit nila as yung distortion. Yung texture na sinasabi ni Eddie, tawag lang displacement map. Yun yung black and white siya. So pwede siyang gamitin para magkaroon ng distortion tong So yung dito, yung kudos dito is yung nila, yung displacement map. Maganda kasi. Maganda yung displacement map nila dito. Fade yung displacement na nangyayari doon sa So maganda yung effects niya rito. Kahit, actually, pwede siyang gawin ng 3 layers lang itong sa After Effects. Pero, yung pagkakagawa rito sa maganda. Displacement Oh, map, maganda yung maganda. displacement Oo. dito. Ano? To, yan. Maganda to. Naalala ko dito ngayon yung bagong teaser ng Superman. Oh, Ayun! Superman! Kaso nga lang, hindi yellow. Ito, yellow. Yung Kryptonite na Ang yung Fortress of Solitude. May na-notice ba kayo or... wala naman. wala naman. Hinahanap ko lang yung dugtong kung saan yung dugtong ko sa. Kasi maganda yung gawa eh. Pero ito, ang ganda ng prod Ganda dito. ng dito, no? Yung ice ba nila is 3D or Feeling ko siya, plastic na... Oo. glass o Practical tong upuan Oo. Kasi yung, ko yung light kasi sa likod, kung feeling ko chroma na tong part sa likod. Maganda yung upuan nila. Ganda. Tapos yung nagustuhan ko, aside sa upuan, yung mga pillars na yan, 3D ba yan para sa inyo or ginawa talaga yan? Practical. Kasi kung ginawa yan, Hindi, feeling ko practical siya. what if miniatures? Miniature? What if bigatures? Yeah. Kasi may guys miniatures sa film, ginagamit din yan para convey
malalaking bagay pero sinushoot nila as maliliit. Malalaman natin yan sa behind the scenes. Sa comment section. Bagay si Rhea, no? Sa ano? Yan, no? Again, basta pag laging may effects sila, wala talaga interaction ng lights, no? Oo, kasi nag-glow yung ano niya, yung Especially dito, dapat marami tong glow eh. Kasi na-reflective lahat ng Oo. surface eh. Ganito mga fantasy film, mga VFX film, or show, kailangan nila man-nail talaga yung, yung lighting. Kasi parang kahit ano nga naman visual effects yung ilagay mo dito. Kahit sobrang galing, ang ganda ng creatures, ng CGI, pero kung hindi siya naka-integrate ng maayos sa lighting mo, parang wala, hindi siya maganda tingnan. Isa lang naman yun sa mga secrets ng ng pagka-composite. Kailangan nag-integrate siya ng maayos sa lighting. Kasi doon siya magmumukhang realistic. Feeling nyo napapanood ng mga VFX artist tayo. Feeling ko napapanood nila. Yan sa mga nakapanood sa amin. Hello sa inyo. Hello. Sobrang sobrang proud kami sa inyo. And ayun. Wag lang kayo magalit ng masyado sa Hindi, ano lang ako, baka what if napanood nila tapos nilagay nila sa trailer yung best na gawa nila, parang ganun. Kasi hindi naman imposible na parang For sure, ginawa niyo yung best sa given time and resources. And ayun, okay na yun, di ba? Kasi for sure, sobrang ganda na magagawa niyo kung kayo mag-decide ng sarili niyong time, sarili niyong resources. yan, okay yun. So, naano ko siya guys sa Superman na trailer, tsaka sa Asgard sa Thor Ragnarok. Play lang sa akin yung glow ni yung pinaka glow kasi parang dapat affected na tong Oo. Etong Di, tsaka pinatong lang yung glow ulit. Tingnan mo na tong tsaka naapektuhan itong malapit na part. pero dapat dito 'di ba sila Kanya dito siguro sa sahig meron puti guys yung isa sa pinaka-reflective na color. Baka may mag-correct sa'yo na hindi kulay ang white. Isa na lang. Okay, isa sa pinaka-reflective na kulay. So, opposite siya ng black kasi yung black nag-a-absorb siya ng ng light. So, ginagamit yung white tsaka blacks na panels para for example sa film, ginagamit siya dito ngayon namin para sa pagbabounce sa mga ilaw. Ayan. Ano ba 'yan? Tingin nyo. Mga 3D to, oh. Ano yung CGI? Yung mga tao. Ito, mga 3D, oh. Ayun. Alam ko kung saan sinot yan. Saan? Feeling ko sa Mount Samat yan. Ang totoo dyan, Mount Samat, siya? Eto, live to. Yung hagdan. Pag kung makikita nyo. Tapos eto, live tong na to. Museum ata to sa taas na to. Pero yung bricks na nakikita nyo, dagdag na lang yan. Puro po niya ang alam ko eh. Bale tawag dyan guys, set extension. Extend nila. Pero sa akin, may na-notice ako. Yung contrast nila. Oo. Medyo faded lang yung mga extra characters or CG ng mga characters. Uy! Uy, eto, sinaksak. Buti na lang nakita natin yung sinaksak. Ay, yung dugo. Ang galing. May dugo na lumabas, guys, oh. Inisip ko kasi kung bakit siya may glow na yellow. Akala ko kasi meron pa siyang armor dito sa chan banda. Para siyang Kasi parang inisip ko na tumama muna dun sa armor bago tumama dun sa skin. Pwede. Hindi ganun yung physics eh. Pero nasa Encantadia tayo. Ganun lagi yung Lahat pwedeng mangyari sa Encantadia. Okay. Oh! Dito lang, may na-notice ako, di ba, may glow nung sinaksak siya. So guys, nag-glow din yung mukha niya. Feeling ko guys, sana na to sa post-production na to or sa VFX. Kasi, hindi siya parang nilagyan lang siya ng mask niya, and then nilagyan ng adjustment layer, tas tinaas konti yung exposure para lang may glow siya. Hindi siya practical kasi nakikita namin yung lumalabas, kumakalas yung edge niya dito sa outline ng katawan niya. Ito, practical na Practical na amber or gem. CG yan. Hindi. Hindi ko lang alam. Guys na. Uy, mukhang may aabangan tayo dito magagandang fight scenes. Yan. Sa loob ng bangko, saan ba to? Sana lang i-improve nila yung fight scenes. Like yung talagang malawak yung nasasakop ng fight scenes. Hindi yung parang hataw in place lang sila na, again, hirap talaga sila sa mga fighting scenes. Kasi baka ayaw masaktan, ganun. sobrang nag-aantayan sila sa mga galaw ng actors na kasama nila. Naantay nilang mag-punch bago sila mag-react. Parang off naman masyado yung ganun.
kudos talaga guys sa mga sa mga stunt performers Oo. tsaka stuntman and men and women natin dito sa filmmaking. Tsaka I'm sure yung mga stunt performers natin, gusto nila na talagang maganda yung fight scenes, Oo. pero nalilimitahan sila again. Oo. Tapos ano nanonotice ko, hindi sila nakikilala. Mas nakikredit yung artista or nire-represent nilang character. May ginagamit sila, para sa akin sa mga effects na to, may ginagamit silang motion blur, real smart motion blur. Kasi, Sa RSMB, tinatawag nila. RSMD, kasi nag-ano eh. Iba-iba kasi ang direction, Direction. nila, RSMB. Yung motion blur nila, iba-iba. Parang nag-ESO, kung mapapansin nyo guys. Oh. May ganun-ganon. Di kasi ice yun. Pag Ay, okay, ganun yung sorry. ice. Yung ice, hindi nagbe-bend yung ice eh. I mean, nagbe-bend. Di, kasi nagpalabas siya ng ice sa ground eh. Ground. So, pag ganun siya, nagsasaliw. Yung ano lang sa akin kasi gumagamit palagi ng RSMB. Yung problema lang nun, pag marami nang nangyayari sa scene, nag-iiba-iba yung direction, nag-iiba yung yung motion blur niya. So, para sa akin, yun yung nakikita ko dito na movement. What if kung gumamit sila ng ice, padiliman nila yung scene o di kaya nag-blue yung hues para Totoo ma-feel natin yung lamig as a viewer. Tsaka siguro ako, as a director, magsasuggest ako na basahin tong lupa. Para at least merong motivation yung mga ice pag pinano niya. Gets. Parang kakaulan lang. Kasi hindi mo alam kung saan galing yung ice niyan eh. Kung kanimbang wala at ganyan kainit. 7-Eleven. In fairness sa nung costume nila, Maganda yan yung isa sa maganda sa Encantadia eh. Yung costume nila eh. Costume talaga, PD. sobrang ganda ng costume. Kung sino man gumagawa ng costume nyo, Sa prop master, prop designer, sobrang Galing. comparable na siya sa mga big budget Totoo. ng mga Hollywood na mga Oo. films. Ang baliktad yung spice grabe nung to. Grabe yung... And then what if, siya, like, gusto ko lang yung ni Glyza. yung muscle niya back sa niya, dito. tsaka yung galing no. very toned ng niya. Ay. Ay, Oy! ganda. Ay, I mean, maganda siya sa unang tingin. Hindi ko lang alam, Boss Nix, kung like, manonotice mo, no, na sobrang obvious ng VFX, pag marami ka ng layers ng effects masyado, hindi na siya nagbe-blend. Yun yung nanonotice ko yun. Ganda ng light trace niya. Okay yung blend. Kaya alam mo 3D kasi maganda yung tama ng ilaw. Ang ganda ng tama ng ilaw. Okay, next. Bilis to. Yun. Oo, ano yan? maganda to. Para siyang no? Para siyang futuristic 3D. Ay, 3D. Parang yung mga nakikita mo sa Tomorrowland. Oh, futuristic city. So, kung sino man nag-model na to, kudos. Ang galing. galing. Ganda. Wow! Boom! Okay, so, Nasira yung yung mukha nyo. Nasira yung mukha. Pero okay lang naman yan. Okay lang naman. Sa lakas- Guys, okay, maganda yung distortion din niya. Oo. Gumamit din sila ulit ng displacement para sa distortion. Ganda ng angle, ganda ng location nila, ganda din ng effect. Oo. So, ito so far yung gusto kong shot sa sa mga powers nila eh. Shing! Uy, Ay, ang ganda niyan. nito. Ganda niyan, kaso nga lang, Blood lang. Blood lang. yung kulay, Oo. off siya guys, kasi kung nakita nyo, iba yung contrast niya sa, Sayang to. sa damit nila. Sa Ganda to. sunset to nasa likuran. Parang Hindi pa naman po napapalabas. So, pwede pang i-revise pa. Paki-revise po tong shot na to. nag-stand out lang talaga yung pula, yung Oo, yung blood niya. Kaya may talsik ng tubig dun. tubig siya. Wow, ganda Galing no? ah. Ganda nung pagtalsip ng Naka-simulate ba yun? Or ano? Wow. Nice. ang bilis na talaga para sa akin na na-overwhelm. Oh. Ganda. Okay yung effect na to. Ganda yun. Ano to? Pero feeling ko mas nagpa-add sana sa effect pa no kung meron silang mga pulley system, mga harness. Okay. Pakita talaga na yung tao. Kasi Malsik. kung ginano nila, Kasi nangyayari ngayon, tumatalon lang sila eh. tumatalon lang sila. Oh. So, natatakpan lang yung talon na yun sa mga maraming effects. Pero what if, sa wide shot, kung meron pa, alam mo yung sana ginamitan sa stunt, kung mas tumalsik talaga yung mga tao. Nice. Actually, good thing din na nag-location sila, no? Oo. Kasi mas maganda yung tama ng ilaw sa mga artista. Hindi siya like makita natin yung mga imperfection sa sa 3D or sa background na pinapalitan nila kung naka-green screen lang sila. Tas ang laki ng, kasi diba mention mo last time, yung nakikita mo lang palagi is nasa interior lang sila, ang tight ng mga shots. Ngayon ang niya na, ang Yan, pinakita niya na. Kasi outdoor eh. So, outdoor kasi ang dami mo nang pwedeng gawin dito eh. Na meron kasi natural na form na yun ng environment eh. So, ayun, napanood namin and obviously mas na flesh out yung mga characters
yung storyline mas medyo may malinaw na structure, na naintindihan na namin kung ano yung para magiging takbo ng storya ng Encantadia ngayon. Kayo guys, ano yung So ako, okay yung nakakita ko ng mga effects, as in kung like papanoorin ko yung full na ano na to, hindi, ano siguro mga 80% or 70 to 80% okay na ako sa mga shots na nakakita ko. Syempre, as a VFX artist, may mga nitpicks talaga ako nakikita, pero as an average viewer or gusto lang talaga yung story, gusto yung mga artista, gusto yung performances, walang problema sa VFX. Overall naman, ang maganda yung trailer nila. Parang ito yung pinakamagandang trailer na ano. Sa akin, para sa TV for the TV na ano, na teaser. Actually, ang dami niyang teaser. Bawat character. Bawat character. Hindi. Yung sa buong haba ba? Kasi, yung gaya yung sinabi, parang pinag-anohan nila, binigyan nila ng effort yung pagpapakilala doon sa mga. Tapos yung mga effects, binigyan nila ng pansin. Tapos yung mga yung massive ba na environment na ginawa nila ngayon para doon sa maganda. Ako, na-excite ako makita yung pilot episode nitong Sangre. Ayun, overall, maganda naman talaga eh. Like, parang obviously naman na sobrang nag-improve, nagkaroon ng glow up talaga in terms of production design, visual effects, environment, mga ganon. Maganda. So ayun, maganda and excited kami sa pilot episode na to. Gusto namin makita yung kabuuan ng mga visuals dito. Kung meron kayong mga gusto pa naming i-react, kung may mga request kayo, may mga utos kayo sa So, nababasa namin lahat guys ng comments nyo sa comment section. Mag-comment lang kayo anong next namin na react. Gusto nyo music videos, pelikula, commercials na nag-ano sa inyo, nag-intrigue. Hindi lang yung parang, uy, react nyo to, react nyo yan. Like, nag-ano talaga, like, paano nila parang ginawa? curious kayo. Curious talaga kayo kung anong masasabi din ng mga nasa same din na industry. By the way, itong reactions namin magiging frequent na siya. So, every Saturday, every 6:05 PM, abangan nyo lagi. So, Sabado React. So, ayun. See you on our next content. Bye! Bye-bye!